Sa mga nagdaang kabanata matapos ngang ma-refine ni Black ang kapangyarihan na ibinigay ni Xiao Chen ay gumaling na siya sa natamo niyang malubhang pinsala. Sa pagkakataong ito ay sinabi din ni Black na maayos na siya sa ngayon. Natuwa naman si Xiao Chen dito at halos hindi niya bitawan si Black at nakalimutan din nila na may tao pa sa loob ng mansyon. Sa puntong ang ito ay natutuwang sinabi ni Li Yunfei na nakakamangha ang katatagan ng Greedy Wolf Clan sa labas ng domain. Bigla namang napalingon ng seryoso si Xiao Chen nang marinig niya ang boses ni Li Yunfei. Natakot naman dito si Li Yunfei kaya't kanyang sinabi na senior brother, huwag siyang tignan ng ganyan dahil natatakot siya. Matapos niyang magsalita ay naglabas siya ng aura. At ang ganitong ginagawa ni Li Yunfei ay inilalabas niya ang upuan niya. Napalingon naman si Xiao Chen sa kanyang likuran nang biglang lumabas ang upuan, habang si Li Yunfei naman ay naging seryoso na. Agad na din siyang umupo habang may seryosong ekspresyon. At kanya nang sinabi kay Xiao Chen na ngayon, ay sasabihin niya na ang lahat ng kanyang nalalaman. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay agad niyang inilagay si Black sa kanyang ulo. At naging seryoso na din ito dahil ito na ang pagkakataon upang malaman niya ang katotohanan. Iwinasiwas ni Li Yunfei ang kanyang kamay upang ipakita ang kanilang domain. At sabay niyang sinabi na senior brother, naniniwala akong alam mo ang domain na sinasakyan natin ngayon ay isang maliit na piraso lamang sa gitna ng langit. At ito ang ating domain na kung saan tayo ngayon nananatili. Ang Upper Three Realms, ang mas mababang tatlong kaharian, at ang iba't ibang maliliit na domain sa ibaba ng mas mababang tatlong kaharian ay nasa loob nito. At ito naman ang tinatawag natin na labas ng domain. Nagtataka naman si Xiao Chen dahil talagang maraming nalalaman na ngayon ang kanyang junior brother na dating sakam lang sa cultivation at walang pakialam sa mga bagay-bagay. Nagpatuloy ang paliwanag ni Li Yunfei na minsan ang ating kontinente ay isang fragment lamang ng mga high-level na domain, pagkatapos ay unti-unting nagsilang ng buhay, inalagaan ang mga mandirigma. Ngunit dahil ang ating mundo ay orihinal na pira-piraso, kaya kahit ang mga martial artist ay hindi makakalusot sa mas mataas na antas sa buong buhay nila. Hanggang sa pagsilang ng Hunyuan Martial God, na umaasa sa kanyang sariling lakas, ay pilit na nagbukas ng mas mataas na realm at antas ng cultivation. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng pag-alis ng Hunyuan Martial God, ang swerte ng buong mundo ay nawala at ang mandirigma ay muling nakulong. At sa labas ng domain na ito, mayroong pasukan na nagkokonekta sa mga mas mataas na antas ng domain. Nagsalita naman si Xiao Chen na hindi nakakagulat na ang mga extraterrestrial na nilalang ay napakalakas. Muli inihayag ni Li Yunfei na at ang tinatawag na Supreme Hall ay ang tunay na tuktok ng langit. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng cultivation na maaaring baligtarin ang makalangit na paraan, ang isang tao ay magkakaroon ng kapangyarihang magtipon sa High Hall. Tinanong naman ni Xiao Chen na sinasabi mo ba na ang Supreme Hall ay nilinang din ng mga martial artist. Kinumpirma naman ito ni Li Yunfei na tama ang sinabi ng senior brother. Muli namang nagtanong si Xiao Chen na sino ang pinakamataas na bulwagan kung saan ikaw at ako ay magkasama. Agad naman na sumagot si Li Yunfei na hindi niya ito alam. Ngunit sa loob-loob niya ay kanyang sinabi na hindi niya pa ito maaring sabihin senior brother. Inihayag din ni Li Yunfei na ang dahilan kung bakit niya nakuha ang Supreme Hall ay dahil din sa isang pagkakataon, matapos masira ang Wuzhenpik, isang natitirang kaluluwa ang hindi inaasahang pumasok sa kanyang katawan. Siya rin ang nagpaalam sa akin ng mga bagay na ito at nagpasa sa akin ng 2 trono sa trono ng mataas na bulwagan. Nang marinig naman ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na itinikom mo talaga ang bibig mo. Humingi naman ng tawad si Li Yunfei na senior brother. Ang bagay na ito ay napakahalaga at sana ay patawarin mo ako. At ang dahilan kung bakit gusto kitang patayin, ay upang hayaan kang muling magkatawang tao at mag-cultivate muli. Dahil ang pag-trigger ng trono sa mataas na bulwagan ay hindi maiiwasang mag-trigger ng isang tunay na pangunawa sa makalangit na paraan, sa pamamagitan lamang ng pag-aalis sa landas ng kamatayan maiiwasan ng isang tao ang supervisoan ng makalangit na daan. Kung hindi, kahit na muling magkatawang tao at mag-cultivate si senior, kung gusto kitang patayin sa isang pag-iisip, paano ka lalago sa kinalalagyan mo ngayon? Ninas naman si Xiao Chen sa mga sekretong itinago sa kanya ng kanyang junior brother, kaya naman kanyang binigyan ito ng isang bukol sa ulo at sinabihan niya na ikaw na bata pinaglalaroan mo talaga ako.
Sa puntong ito ay naunawaan na ni Xiao Chen ang lahat kung bakit ginawa iyon sa kanya ng kanyang junior brother at naunawan na din niya ang high hall. Bigla ding nagtawanan ang dalawa, sinyalas na wala na ang galit ng ating bida sa kanyang junior brother. Habang si Black naman ay kanya nalang nasabi na ito ay talagang mapangahas. Gayunpaman, ang pinakamataas na trono ng palasyo ay dapat pagsamahin sa dalawang iba pa upang may sigawa ang pinakamalakas nitong kapangyarihan. At sa totoo lang ay gusto ko ding patayin mo ako upang matanggap mo ang pinakamalakas na lakas, ngunit sa kasamaang palad. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay kanyang sinabi na maraming salamat sa extraterrestrial bone dragon na iyon. Sinabihan naman siya ni Li Yunfei na ngayong pareho na nating nakuha ang kapangyarihan ng Supreme Hall, Senior Brother, oras na para maghanda para sa paglabas ng domain. At ito ang White Bone Dragon, ang ganap na hari sa labas ng domain. Ang kasalukuyang antas ng cultivation niya ay malamang na ang ika-9 na antas ng Immortal Realm. Ganap na pino hanggang sa mataas na bulwagan, sapat na para sa atin na makapasok sa ika-9 na antas ng immortal na kaharian. Pagdating ng panahon, magkakaroon din ng kapangyarihan para labanan ang lalaking ito. Nagtanong naman si Black kay Li Yunfei na anong uri ng pag-iral ang Greedy Wolf Clan. Agad naman na sinabi ni Li Yunfei na kahit na ang White Bone Dragon ay isang ganap na hari sa labas ng domain, ngunit mayroon ding ilang mga extraterrestrial na nilalang na maaaring magbanta dito. Isa na rito ang Greedy Wolf Clan, ang hari ng lobo, na dating kabilang sa Greedy Wolf Tribe, at isang nilalang na maaaring makipagkompetensya sa White Bone Dragon. Sa kasamaang palad, ang matako na hari ng lobo, na dating isang malakas na miyembro ng sangkatauhan, ay dumanas ng matinding suntok sa panahon ng kanyang pananakop sa labas ng teritoryo at sa huli ay napatay ng White Bone Dragon. Pagkatapos, ang buong Greedy Wolf Clan ay nawasak, at ang White Bone Giant Dragon ay naging ang tanging hari sa labas ng domain. Sinabi naman ni Xiao Chen na kung ang sinasabi ba ni Li Yunfei ay ang malakas na Eternal Supreme. Kinumpirma naman ito ni Li Yunfei na tama ang sinabi ng kanyang senior brother. Nagsaad naman si Xiao Chen na nagising na ang Ancient Supreme, kaya tinanong niya si Li Yunfei na kung siya ba ang gumawa din nito. Nakangiti namang sumagot si Li Yunfei na kung hindi siya ang gumawa nito, sino naman ang makakagawa nito. Ipinaalam din ni Xiao Chen kay Li Yunfei na kung alam na ba ni Li Yunfei na nagising na rin ang founder ng Buddha Temple. Sinabi naman ni Li Yunfei na ang kalikasan ang nakakaalam. Sinabihan din ni Xiao Chen si Li Yunfei na bago nito tipunin ang mga kataas-taasang nilalang mula sa lahat ng antas ng buhay. Na ang alisin ang 4 na hari sa labas ng rehiyon, naniniwala siya na ito ay dapat ding isang plano na itinakda ni Li Yunfei, gamitin ang 4 na hari mula sa labas ng domain upang patayin ang lahat ng mga Supreme Beings. Narinig niya na ang Supreme na inimbitahan mo at lahat sila ay mga taong hindi magdadalawang isip na mamatay. Ngunit, ang templo ng Buddha ay palaging mahabagin na winasak mo ang lahat ng mga pintuan nito. Sinabi naman ni Li Yunfei na senior brother, ang hindi mo alam ay ang templo ng Buddha ay hindi tulad ng nakikita sa ibabaw. Ipinaliwanag niya na noon, ang Huiguang ang matandang aso na iyon, ay nag-iisa sa labas ng mundo at pinagkadalubhasaan ang paraan ng pagbubukas ng pinto sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang lahat ng ito sa panimula ay dahil sa pagkakanulo ng matandang asong ito. Ipinagkanulo ni Huiguang ang lahat at tumalikod sa labas ng mundo. Kaya bakit hindi dapat sirain ang lahat ng mga pinto ng templo ng Buddha? Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ngunit gayunpaman, ang iba pang mga tao sa templo ng Buddha ay inosente. Bahagya namang natawa si Li Yunfei at sabay niyang sinabi na inosente. Sa likod ng templo ng Buddha, maraming maruruming bagay na ginagawa nila. Dagdag pa ni Li Yunfei na paano naman magagawa ng iyong junior brother ang mapanakit na uri ng tao. Na ang iyong junior brother, paano ba talaga nito magiging uri ng taong mapanakit na pumapatay ng mga inosente? Hindi lang yun dahil karapat-dapat lang sa bawat taong pinapatay ko. Kaya sa hinaharap, ay sasabihin ko ang lahat ng ito senior brother ng detalyado. Napangiti naman si Xiao Chen nang kanya itong marinig at kanyang sinabi na kung yan ang kaso, ay mabuti. Muli namang iniangat ni Li Yunfei ang kanyang kamay at inilabas niya ang kanyang artifact at sinabi niya na senior brother, may isa pang tao na itinatago niya para sa kanya na hanggang ngayon ay nasa kanya. Nang makita ni Xiao Chen kung sino ang nasa loob ay nagkaroon ito ng matinding galit.
Agad din siyang pumasok sa loob habang binabanggit ang Empress Supreme. Sa loob naman ng artifact ay walang kamalay-malay ang Empress Supreme na malapit na siyang mamatay. Ilang sandali pa ay lumitaw sa kanyang harap si Xiao Chen. Nagulat naman ang Empress Supreme nang makita niyang may pumasok na tao sa loob. Ngunit sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung hindi ba siya nito talaga nakikilala. Nang maunawaan naman ni Empress Supreme kung sino ang nasa harap niya ay nakaramdam siya ng takot habang kanyang binabanggit ang Supreme Body Cultivation. Naglabas naman ng asul na aura si Xiao Chen at kanyang sinabi ito na sa hindi inaasahan at dumating ang araw na ito ng ganun kabilis. Agad naman na lumuhad ang Empress Supreme at hiningi niya sa ating bida na huwag siyang patayin, dahil niloko lang din siya ng iba kaya naman kung maaari lang ay hayaan siyang mabuhay. Ngunit ang ating bida na ayaw makinig sa mga taksil ay agad na inatake ang Empress Supreme. Napabuntong hininga din ang ating bida at kanyang nasabi na kung alam niya ito, bakit kailangan pa niyang bumalik ngayon. Bigla namang pumasok din si Li Yunfei at kanyang sinabi na senior brother, lahat ng nangyari ay naayos na. Ang susunod nilang bisita ay ang nasa kanilang harapan sa ngayon. Natawa naman si Xiao Chen nang marinig niya ang sinabi ni Li Yunfei. Sa puntong ito ay seryosong sinabi ni Li Yunfei na gusto niyang itayo muli ang kanilang Wushenpik. Napangiti naman si Xiao Chen sa plano ng kanyang junior brother kaya naman kanyang sinabi na ang pangalan ng Wushenpik ay muling aalingaw-ngaw sa mundong ito. Natuwa din naman si Li Yunfei ngunit kanyang sinabi sa kanyang senior brother na hanggang ngayon ay tinatawag kapading Supreme Master ng Physical Cultivation. O kaya naman ang Heavenly Sovereigns, nang marinig naman ito ni Xiao Chen ay nainis siya sa pang-asar ng kanyang junior brother. Kaya naman agad niya itong sinuntok habang kanyang sinasabi na talagang sinusubukan siya nito, agad naman na iniwasan ni Li Yunfei ang suntok ng kanyang senior. Nagpatuloy sa pagtawa si Li Yunfei, habang kanyang sinasabi na sa tingin niya ay mas maganda ang pangalan na Zhu Tianzun. Ngunit hinawakan naman siya ni Xiao Chen sa balikat at sinabihan niya ito na may isa pang dapat gawin bago pasiglahin ang Wushenpik. Nahulaan naman agad ito ni Li Yunfei kaya't kanyang sinabi na kung ito ba ay ang ayusin ng teleportation array sa itaas at ibabang kaharian. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama ang sinabi ni Li Yunfei. Dito ay naunawaan na din ni Xiao Chen ang dahilan kung bakit nasira ito, kaya't kanyang sinabi kay Li Yunfei na hindi nakakagulat na gusto mong sirain ang teleportation array. Dahil natatakot ka na baka maging banta sa kanya ang isang taong mula sa itaas ng domain laban sa mababang mundo kung nasaan siya noon. Hindi naman sumagot si Li Yunfei dito at ngumiti lang ito sinyalas na tama nga ang sinabi ng ating bida. At nang makita naman ito ni Xiao Chen ay napangiti na lang din siya. At matapos din ang mahabang pag-uusap ng dalawa ay agad na silang nag-teleport patungo sa teleportation array ng itaas ng kaharian na konektado sa ibabang kaharian. Inilipat na din ang eksena sa Xuanji Shanshuanfeng na kung saan ito ang teleportation array. At ilang sandali pa ay lumitaw na din ang tatlo sa harap ng teleportation array. Pansamantala namang huminga ng malalim ang ating bida, at nang makita naman ito ni Li Yunfei ay kanya nang sinabi na senior brother, simulan na nila ito. Agad naman na ginamit nila ang kanilang mga aura upang muling ayusin ang teleportation array. At nang sandaling tumama naman ang aura ng dalawa ay agad naman itong nagkaroon ng reaksyon. At ilang sandali pa ay tuluyan nang bumalik sa ayos ang teleportation array na konektado sa ibabang kaharian. Kaya naman dahil dito ay natuwa ang ating bida dahil malapit na din niyang makita ang kanyang mga alagad. Agad na din siyang lumapit sa teleportation array at dito ay agad niyang sinabi na siya ang makalangit na soberanya. At isa ding ang Supreme Master ng Physical Cultivation na si Xiao Chen. Ngayon, makinig sa aking utos ang lahat ng mga tao mula sa mababang mundo, na magtungo kaagad sa Upper Realm. Napangiti naman si Li Yunfei habang pinagmamasdan niya ang kanyang senior brother. Inilipat naman ang eksena na kung saan ito ang ibabang kaharian na kung saan ay maririnig ang boses ng ating bida. Sa Qingyanman naman na kung saan nakahiga si Duan Siliang, ay narinig niya ang sinabi ng kanyang master kaya naman nagulat siya dito. Nahulog din siya sa kanyang higon dahil sa pagkabigla. Agad siyang tumungala at halos hindi niya mabanggit ang tawag sa ating bida na sabi pa nga niya na body at cultivation ay supreme. Bigla din namang napahinto si Jiang Meng nang marinig ang boses ng kanyang minamahal na kung tawagin niya ay Brother Xiao.
Kaya naman sa puntong ito ay napaluhan na lamang siya habang binabanggit ang Brother Xiao Chen, halos hindi din siya makapaniwala na kung talaga bang ang kanyang Brother Xiao Chen ay ang Supreme Master ng Physical Cultivation. Sa kabilang banda naman na kung saan nagsasanay si Lin Feng ay narinig din niya ang sinabi ni Xiao Chen. Kaya naman napahinto siya at kanyang sinabi na nandito na siya sa Upper Three Realms. Samantala napaiyak naman si Master Ape habang kanyang sinasabi na sa wakas ay nakabalik na si Xiao Chen sa kanyang pick. Napatingala naman si Jiang Chuan nang marinig ang sinabi ng kanyang boss, sinubukan din niyang kurutin ang kanyang mukha kung totoo ba ang kanyang narinig na ang kanyang boss ay ang Supreme Cultivator. Ngunit nang totoo ang kanyang narinig ay nahimiti siya dahil halos hindi siya makapaniwala dito. Samantala sa kwarto naman ni Li Xingyon ay narinig din niya ang sinabi ng kanyang master. Napaiyak din siya sa sobrang saya dahil hindi niya inaasahan ito. Nasabi pa nga niya na sobrang proud sa kanyang sarili na siya din ang disciple ng Supreme Body Cultivation. Inilipat din kay Qingyan ang eksena na kung saan narinig din niya ang sinabi ng kanyang master, kaya naman proud din itong sinabi na siya ay ang disciple ng Supreme Master ng Physical Cultivation. Kanya ding sinabi na master, naabot niya na ang ikatlong antas ng Ancient Quenching Technique. Seryoso din niyang sinabi na hindi niya ito bibiguin bilang disciple niya. Bumalik ang eksena kay Xiao Chen at Li Yunfei at Black na kung saan pinagmamasdan nila ang kanilang sekta na muling ibinalik nilang dalawa. Dito ay sinabi ni Li Yunfei na simula ngayon, ang Shanshuan Peak na ito ay papalitan ng pangalan bilang Wushen Peak. Sinabi din niya kay Xiao Chen na senior brother, aabutin pa ng ilang oras para dumating ang mga tao mula sa lower world at muling itayo ang Martial God Peak. Sinang-ayunan naman ito ni Xiao Chen nang may masayang ngiti sa kanyang mukha. Habang si Li Yunfei naman ay halos hindi din mawala ang kanyang ngiti habang pinagmamasdan niya ang kanyang senior brother. Inilipat ang eksena sa harap ng Wushenfeng na tatawagan nating Wushen Peak. Sa ibaba din nito ay makikita ang maraming tao na nagtungo na dito. At patuloy pang damadami ang pagdagsa ng mga tao galing sa iba't ibang bahagi ng sekta at mababang kaharian. Tuwang-tuwa din ang mga taong nandito na sabi pa nga ng isang ito na dapat niyang sambahin ang Wushen Peak. Habang ang isang bata naman ay kanyang sinabi na kung maaari lamang siyang maging personal na disciple ng Heavenly Sovereign. Muli namang ibinalik ang eksena sa teleportation array, na kung saan dumating na dito ang minamahal ng ating bida na si Jiang Meng. Namangha din siya nang kanyang makita ang Upper Three Realms. At habang naglalakad siya ay kanyang sinasabi na ang kanyang brother Xiao Chen ay ang Martial God Peak. Ngunit nagtataka siya nang mapansin niyang wala siyang makitang tao sa paligid. Ngunit bigla siyang nalungkot dahil naisip niya na tama, dahil ang kanyang brother Xiao Chen ay ang Supreme Master ng Physical Cultivation. Ang pinakamalakas sa mundo, kaya paano naman niya magagawang sunduin siya ng personal? Kaya naman nagpatuloy na lamang siya sa kanyang paglalakad, ngunit bigla namang may isang boses na tinatawag siya. Sinabihan din siya ng boses na kung bakit hindi siya nito hinihintay. Nang marinig naman ni Jiang Meng ang boses na ito ay bigla siyang napatigil. At agad na tinignan kung tama ba ang boses na kanyang naririnig. Nang kanya itong makita ay natulala siya ng sandali habang binabanggit ang pangalan ng kanyang brother Xiao Chen. Ilang sandali pa ay bigla na lang umagos ang luha nito sa sobrang saya. Agad din siyang tumakbo patungo sa ating bida habang si Xiao Chen naman ay nakatayo lang ito. Nang makalapit si Jiang Meng ay agad itong yamakap ng mahigpit habang umiiyak, na kahit si Black ay napaiyak na lang din sa matamis na tagpo ng dalawa. Nahihiya namang sinabi ni Xiao Chen na paumanhin dahil pinaghinti niya ito. Patuloy naman ang pag-iyak ni Jiang Meng at hindi agad nagsalita. Ngunit makalipas pa ang ilang sandali ay masaya nitong sinabi na ang makitang muli si Brother Xiao Chen ay hindi karapat-dapat na banggitin ang paghihintay sa panahong ito. Nang marinig naman ni Xiao Chen ang sinabi ni Jiang Meng ay agad niya itong hinawakan ang kamay at sinabihan na dadalhin niya ito upang makilala ito. Nagtanong naman si Jiang Meng na kung paano naman ang iba na kanyang hinihintay. Natuwa naman si Xiao Chen nang marinig niya ang sinabi ni Jiang Meng at sabay niyang sinabihan ito na maghintay ang mga ito. Pansamantalang inilipat naman ang eksena sa extraterrestrial. At sa loob naman ng kaharian ng White-Bone Giant Dragon ay lumapit dito ang kanyang anak. Sinabi din niya habang nakaluhod na ama, muntik niya nang makuha ang tagumpay na iyon.
Ikinuyong din niya ang kanyang kamao habang may seryosong mukha na halos makuha niya na ito. Nagsalita naman ang White-Bone Giant Dragon na may panghihinayang na lahat ng ito ay sa huli ay isang naunang conclusion. Hindi naman sinang-ayunan ito ng Young Master, at kanyang sinabi na ano ang isang nakapirming numero sa mundong ito. At sa pagkakataong ito ay ang kapabayaan niya lang. Kaya sa susunod, papatayin niya na talaga ito at pagbuksan ka ng pinto. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sinabihan naman siya ng kanyang ama na mauna na itong bumaba. Ninas naman ang Young Master dahil hindi man lang siya kinausap ng kanyang ama ng matagal. Ngunit dahil ayaw niyang magalit pa sa kanya ang kanyang ama ay sinunod na lamang niya ang sinabi nito. Nang makaalis naman ang kanyang anak ay bahagyang nakaramdam ang White-Bone Giant Dragon ng isang nilalang. Kaya naman agad niyang ginamit ang kanyang mata at agad na tumayo. Tinanong din niya kung sino ang nilalang na ito. Agad naman na lumitaw ang nilalang sa harap niya habang makikita ang asol na aura nito. Nang makababa siya ay agad niyang sinabi na nagmula siya sa Shenshu Continent. Agad naman na nagtanong ang White-Bone Giant Dragon na kung anong mahalagang bagay ang pinunta ng isang nilalang na nagmula sa Shenshu Continent. Sumagot naman ang nilalang habang nakangiti na hindi niya na gustong magpunta dito, ngunit nakaramdam siya ng kaunting lakas sa nasirang domain na ito. Sinabihan naman siya ng White-Bone Giant Dragon na umalis na lamang ito, dahil walang kapangyarihan dito na hinahanap niya. Ngunit sinabi naman ng nilalang na ang tinutukoy niya ay wala dito, ngunit isang lugar sa ibabang kaharian na nagsasabing ito ang Joe Heavenly Realm. Muli namang nagtanong ang White-Bone Giant Dragon na kung ano ba talaga ang gusto nitong sabihin. Agad naman na ipinaliwanag ng nilalang na ang dayuhang lupaing ito ay ipinatapon sa loob ng maraming taon, at alam niyang gusto mong buksan ang pinto at maunawaan ang daan ng langit. Dagdag pa niya habang nakangiti na matutulungan niya itong mapabilis ang prosesong ito. Naging interesado naman ang White-Bone Giant Dragon sa sinabi ng nilalang, kaya naman agad niyang sinabi na sabihin ito ang kanyang mga kondisyon. Sinabi naman ng nilalang na gusto niyang hulihin ng buhay ng White-Bone Giant Dragon ang taong kumuha ng kanyang kapangyarihan mula sa Shenshu Continent. Hindi naman agad na nakasagot ang White-Bone Giant Dragon sa gusto ng nilalang. At nang mapansin naman ito ng nilalang na nag-aalangan pa ito ay naging seryoso na ito. Bago din siya umalis ay kanyang sinabi na bibigyan niya ito ng 1 taon, at kung hindi nito mahanap ang taong iyon at hindi may dala sa kanya, ay hindi na kailangan para sa iyong lugar na bigyan ng pagkakataon na umiral. Nang umalis ang nilalang ay naging seryoso ang White-Bone Giant Dragon sa pagbabanta ng nilalang. Napaisip din siya na kung sino ang taong nagtataglay ng kapangyarihan ng kontinente ng Shenshu. Inilipat naman ang eksena sa Shenshu Continent na kung saan nakabalik na din dito ang nilalang na nagtungo sa White-Bone Giant Dragon. Ipinakita din ang mansyon ng Lee family na kung saan nandito ang Saint. Sa loob ng mansyon ay naghihintay ang Saint na bumalik ang kanyang alagad na inutusan. At ito din ang Saint ng pamilyang Lee. Makalipas pa ang ilang sandali ay dumating na ang kanyang alagad na inutusan. Agad din na ipinaalam niya na nagawa niya na ang pinapagawa sa kanya ng Saint. Sinabi naman ng Saint na sa hindi inaasahan, napakaraming taon na ang lumipas, at muli, ang sira-sirang lupain ay nagsilang ng mga taong nakakakita sa daan ng langit. Sinabi naman ng alagad na isa lang itong sirang domain sa lower realm. Kaya bakit nagbigay ito ng abala sa Saint tungkol dito? Seryoso namang sinabi ng Saint na 10,000 taon na ang nakalilipas. Nang lumitaw ang taong iyon, hindi namin ito pinansin kaya sa pagkakataong ito, hindi na natin dapat ulitin ang parehong pagkakamali. Gusto pa sanang banggitin ng alagad ang nangyaring hindi inaasahan na iyon. Ngunit sinabihan naman siya ng Saint na kung maari lamang ay bumaba na ito. Hindi naman na nagsalita ang alagad at agad niya na lamang sinang-ayunan ang gusto ng Saint. Agad siyang umalis upang hindi na abalahin pa ang kanilang Saint. Nang makaalis ang kanyang alagad ay agad na bum-ontong hininga ang Saint. At agad na nanggalaiti ito sa isang taong na nagngangalang Hanyuan na walang iba kung hindi ang master ng ating bida. Sinabi din ng Saint na binigyan niya na ito ng pagkakataon, pero hindi pa din ito pinahahalagahan.
Dagdag pa niya ng may sarkastikong ekspresyon na alam kong lahat ng ito ay pinlano mo, kaya sa pagkakataong ito, hindi ko na ibibigay sa iyo ang sirang domain na iyon at ang pagkakataon.